Magandang naging weekend ni Kai Sotto sa Japan B-League kung saan sa dalawang laban nila kontra Chiba Jets ay nabigyan siya ng kanilang coach ng starting role. Hindi naman siya ipinahiya ng ating kababayan at nagbigay ng dalawang magandang performance na nakatulong para maipanalo ang isa sa dalawa nilang laro. Ano-ano nga ba ang mga takeaway sa mga naipakita ni Kai at ito na nga ba ang magiging hudyat ng pagbabalik muli ng Kai Sotto na ating nakita noon pang TSF days niya? Yan ang mga pag-uusapan natin sa ating featured video for the day. So yun na nga guys, at marami ang natuwa sa naging performance ni Kai sa dalawang laban ng Yokohama B Corsairs sa isa sa mga top teams ng B-League na Chiba Jets. Sinimulan niya ang weekend ng 18 points, 10 rebounds performance at tinapos ito ng isa na namang double-double game, scoring his career high sa B-League with 26 points and 11 rebounds, helping his team in the process. Ito lang guys ang inaantay ni Kai simula pa nang kinuha siya ng Hiroshima Dragonflies noong isang taon at yan nga ay ang pagkatiwalaan siya ng kanyang coach. Makikita natin na kung talagang mabibigyan siya ng playing time at makakakuha ng mga plays ay panigurado namang makakapagambag ito. Kapansin-pansin sa game nila kahapon na sa mga unang yugto ng first period ay palagi nilang hinahanap si Kai at di nga sila binibigo nito, scoring 14 points early in the ball game. Kita din natin ang tamang panggigigil ni Kai na pumepwesto ng tama at hindi na masyadong na-frustrate kapag hindi nakakatanggap ng bola. Unti-unti nakukuha ng muli ng ating pambato ang kanyang confidence na tumira sa labas at nagsimula nga yan sa isang 3-pointer noong Sabado at pinagpatuloy niya kinabukasan sa pagbukol niya outside the paint. Sayang nga lang at mas marami pa sana siyang maiaambag kung napapasahan siya sa loob o di kaya naman eksakto ang mga pasang ibinibigay sa kanya. Marahil ay napapansin nyo guys na tumatagal ang bola sa kamay ni Yuki Kawamura at makailang beses na pwede na sana niyang ipasa sa loob kay Kai. Ngunit sadyang mas pinipili pa rin itong tumira o di kaya naman ay baliwalain ang magandang pwesto ng ating kababayan. Siguro nga ay sadyang kulang pa ang tiwala niya kay Kai o di kaya naman ay di pa nila gamay ang laro ng isa't isa. Ika nga nila ay nasa period of adjustment pa si Kai with the team and vice versa. Kung ating pagmamasdan ang naging performance ni Kai sa tatlong magkakasunod na starting role niya sa team na nagsimula noong Wednesday sa panalo nila sa Shibuya ay maganda ang resulta kung siya ay nabibigyan ng starting role kaysa nang gagaling siya sa bench. Sa tiwalang nakuha niya sa Yokohama bilang starting center sa huling tatlong laro nila ay nailabas nito ang totoong potensyal na kayang mayambag ng isang Kai Sotto kung mabibigyan lamang ito ng tamang playing minutes. Di maiiwasang magkaroon si Kai ng mga lapses lalong-lalo na sa depensa dahil parte ito ng basketball, pero ang mahalaga ay naibibigay niya ang kanyang presensya sa depensa lalo na sa shaded area. Sana nga guys ay maging hudyat na ito ng 100% na tiwalang ibibigay ni Coach Hayato sa ating pambato dahil kita naman natin ang resulta sa huling tatlong laro ni Kai Sotto na kung mabibigyan ng tsansa ay maibabalik niya ang kanyang self-confidence gaya noong TSF days niya and in return ay makakatulong sa Yokohama na subukang maipanalo ang mga natitira pa nilang laro sa B-League.